Hello? Hello. Hi! Good evening! Good evening. Teresa! Yes. 40 anyos. Mami ka na ba? Oh, opo. Ha? Yes, so. Ilan na po ang anak? Dalawa. 2 na. Ilan taon ang panganay? 18. 18. Uy, ano na? Dalaga na ba? Binata? Binata na. Binata na. Yung pangalawa? 14. 14. Ilan taon ka nag-asawa? Nagkaanak pala? 20. May advantage po yung pag-asawa na maaga. Hindi ko hinihi kahit yung mga bata ngayon. Ha? Pag nasa legal age ka na, di ba, kung choice mo. Pero, ang disadvantage kasi pag sobrang late ka nag-asawa, 60 ka na nagpapaaral ka pa. Correct. Diba? Correct. Unlike kapag nag-asawa ka na mas maaga, mas mauna nga lang yung hirap, di ba? Pero at the age of 45, siguro patapos na yung iba. Maliban na lang kung saan doon na yung anak mo. Ano nga paglilingkod ko kay Teresa? Tungkol lang dun sa, kasi byuda na kasi ako no? Aha? Gusto ko lang yung... byuda ka na po. Tungkol sa late husband ko. Kailan ka pa po nabiyuda, ma'am? Nung April. 2010. Yes. Wala pang 1 taon. Wala pa. Alright, kamusta ka naman ngayon? So far okay naman. Okay naman kami. If you don't mind me asking, ma'am, anong dahilan po ng pagpano ni Mister? May sakit kasi siya. Aha. Sa heart problem. Alright. Yun. Anyway, ano pong mapaglilingkod ko sa'yo? Kasi, may mga times kasi na hindi ko alam pagka nakiisip ako every time na nababanggit siya. So, parang hindi ako makaisip ng mga bagay na maganda. Parang laging ano ba yun, yung sakit, yung nararamdaman ko, or parang lagi na lang kasi hindi ako makamove on dun sa naging pagsasama namin. Doon sa idea na wala na siya? Hindi sa ganun. Yung sa ano mga bagay na pinagsamahan namin. So, tanggap mo na ba na wala na siya? O nandun ka pa sa stage na nagkakonti, nag-bargain ka pa sa sarili mo? Hindi kasi sa ganun eh. Hindi yung, alam ko namang wala siya. Pero syempre, nung may mga occasions naman na nalulungkot ako dahil kulang na kami sa mga bata. Kaya lang hindi kasi siya ganun ka-attach sa amin. Hindi siya ganun kalapit sa amin. Alright. Sa akin. So, teka lang mama, nangangapa ako. Gusto mo ba sabihin sa akin na parang natapos ang pagkasama nyo? Hindi ba natapos, pero nawala siya sa feeling ninyo nang hindi mo na-utilize o naranasan yung full potential na relasyon? Parang ganun. Pero, do you realize, ma'am, na whatever we do right now is insignificant already? Ibig sabihin, we cannot do anything to change the fact that he's gone. Yun na nga eh. Yun na nga ang problema kasi every time na pag-uusapan siya or maalala ko, wala akong maalala mga bagay. Although meron naman kami mga bagay na masasaya since dati nagtatrabaho siya, pero mas more ang naalala ko yung mga bagay na bad memories namin kasama sa aming dalawa at yung mga bata. Ito mga kaibigan, sa Filipino, tayo mga Pinoy, ito, hindi na lang po yung tungkol sa inyo, kahit na anong okasyon o saang parte ng Pilipinas, pag may namatay, bibihirang pag-usapan yung mga bagay na masama sa kanya. Salamay niya ang pag-usapan yung mga bagay na mabuti. Ganyan tayo eh. Ikaw baliktad, asawa mo to, naalala mo yung masama. Hindi naman masama kasi... Hindi naman masama, pero yung mga bagay na nagpapasama ng loob mo. Kasi nga wala naman ako maalala ng mga bagay na, although meron naman pero mas nangingibabaw kasi or mas madami yung bagay na hindi na magandang pinagsamahan namin. Ano pong gusto mong tanongin sa akin, ma'am? Paano kung mag-get over yung ganito na, yung pag napapag-usapan na hindi na yung puro bad memories, lagi yung lumalabas sa akin, ganun. Gusto ko parang hindi naman makaalis dun sa pero... Galit ka ba sa kanya?
siguro yun ang tamang words. Pero wala na siya eh. Wala nang Yun point na na nga eh, magalit sa hindi kanya. nga move Alam mo, on dun eh. ganito, Teresa, paliwanag ko lang, Ma'am Teresa, okay? I am 28 years old, okay? Okay. Ikaw po ay 40. I believe na mas maliwanag ang utak mo sa akin. But since dumarating yung pagkakataon sa buhay natin na naguguluhan tayo, eto ako, tinatanong mo ngayon, I would expect po na you would respect my opinion. Yes. Okay lang po ba? Apo. Alright. Sa buhay po natin, naniniwala ko na lagi natin control yung ating tadhana. Alright? Yung ating kapalaran, depende sa ginagawa natin. Ano man ang gawin mo ngayong araw na to, meron yung direct effect sa bukas mo. Diba? Ganyan yan eh. Kaya lang, ang punto ko dito, may mga pagkakataon din manaka-naka gaya sa'yo, na yung buhay kailangan ipagpaubaya mo sa tadhana. The fact that he's gone, diba, you have to accept that. At yung pagkimkim mo ng galit sa kanya, kung yung buhay nga pwedeng patawarin, yung patay pa kaya? Aba? Diba? Yung buhay nga pwedeng patawarin eh. Just the fact alone na he's helpless because he's gone, hindi kanya pwedeng hingihan ng tawad because he's gone. Needless to say, diba, hindi niya kayang gawin yun kasi wala na nga siya eh. Gusto ba puntahan ka niya? Hindi. Para hingihan ng tawad? Actually, Sige, manawagan tayo ngayon. Hindi. Ang ano ko lang kasi marami rin naman akong pagkukulang, no? Hindi naman pala eh. Marami din naman, hindi lang naman din siya. Ma'am Teresa, Opo. pakipatay po electric fan. Nahanginan ako. Okay na? Okay. Nahanginan ako, naramdaman ko eh. Yun nga, isa rin yun sa mga naging regret ko rin, ano, na marami rin akong pagkukulang kasi so parang kahit dito siguro kung narinig or something na masabi ko, di ba? Opo. Na mga pagkukulang ko rin sa kanya. At least kahit paano, no, nababawasin yung Pwede guilt ko rin naman. Teresa, pwede mo pag-usapan na yung mga bagay na kinakasama ng loob sa kanya? Attitude. Like, paano po? Kasi bungangero siya eh. Madali siyang magalit. Aha. Sa simpleng bagay, pinangungunahan niya. Hindi pa nangyayari, pinangungunahan niya na. Ang And galit. every time na magkasama kami, hindi pa pwedeng hindi kami mag-aaway. Okay. So, dumarating talaga yung point na mas gusto ko pang ibang tao lang kasama ko kaysa sa kanya. Mas masaya akong kasama yung iba. Tsaka yung masyado siyang stricto. Teresa, Mhm. I have a crazy question. Okay lang ba? Oo. Alright. If we can bring him back today, would you wish na bumalik siya? Oo naman. Para, personally, para makapag-sorry na rin ako. So, Yun, ganun siya mga kaya-importante pagkukulang sa'yo. ko. The mere fact na gusto mo siyang bumalik kung may pagkakataon tayo, mahal mo siya. Tama ba? So, bakit ang naman. iniisip Sa mo? Yung mga, 19 years namin pagsama. it doesn't matter kahit isang araw lang kayo nagsama kung mahal mo yung tao. You have to keep it that way. Alam mo, sa lahat ng mga nagdaang tao sa buhay natin, diba, yung mga nagawa sa ating mali, we learn from it. Diba? We always learn from it. Lagi merong magandang bagay sa isang masamang bagay. Because we learn from it. We might not appreciate yung mga bagay na maganda. Diba? Dun sa mali. Pero meron lagi yan. Oo naman, meron naman talaga. Marami naman, lalo na nagkaanak kami. Magandang bagay yun eh. Para sa pagsasama namin. Do you think, ate, yung pagkimkim mo ng sama ng loob will help you in any way? Alam ko hindi. Kasi- Hindi. Kaya alam hindi talaga siya nawawala. Kahit kailan, wala naman kasing dahilan na, diba, na magtanim tayo ng sama ng loob sa kapwa natin. Ano naman, alam ko naman yun. Hindi ko talaga makakomprehend kung ano yung sama ng loob mo sa kanya na kahit patay na siya. Galit ka pa rin. Bakit? Hindi naman actually galit. Sabi mo kanina Hindi galit. na galit. Ang tamang term. Oh. Yes. Sama ng loob, okay, fine. Okay, medyo may sama. Pero more on yung hindi ko nasabi sa kanya.